Napaisip si Light habang marahan niyang hinaplos ang kanyang baba, pinoproseso ang biglaang kahilingan ni Lilith. Naiintindihan ko. Ibig mong mag-level up? Marahang ipinatong ni Lilith ang isang kamay sa kanyang dibdib at tumango. Opo, imposibleng matukoy at maalis ang lahat ng espiya sa Human Kingdom. Sa napakaikling panahon, mas tumilim ang kanyang tingin habang malinaw niyang ipinaliwanag ang kanyang plano. Kaya gusto kong patasin ang level ko, upang mas mahirapan silang patayin ako. Sa ganoong paraan, magkakaroon ako ng sapat na oras, upang isa-isang alisin ang mga espiya, habang unti-unti kong isinasagawa ang mga reforma sa kaharian. Matapos ang unang kahilingan, mahinahong nagpatuloy si Lilith. Alam niyang hindi sapat ang simpleng pagtaas ng level upang matiyak ang kanyang kaligtasan. May isa pa po akong hihilingin. Naniniwala akong, kahit tumaas pa ang level ko, hindi pa rin ako lubos na mapoprotektahan laban sa paglalason at iba pang uri ng assassination attempts. Kaya, umaasa akong maaari ninyo akong pahiramin ng isang magic item na makapoprotekta laban sa mga ganoong panganib. Tahimik na nakinig si Light bago agad tumango. Naiintindihan ko. Sang-ayon ako. Kailangan mo nga ng isang magic item na makapoprotekta sa iyo laban sa mga instant kill attacks. Muling tumingin si Lilith kay Light. Mas naging seryoso ang kanyang ekspresyon habang binibigkas ang huli at pinakamahalaga niyang kahilingan. At ang huli kong pakiusap, nais kong samahan ninyo ako bilang personal kong bodyguard sa summit na gaganapin sa Principality of the Nine. Bahagyang napakurap si Light, halatang nagulat sa biglaang kahilingan. Gusto mong magsilbi akong bodyguard mo? Tahimik na tumango si Lilith. Kung kayo ang nasa tabi ko sa summit, Lord Light, wala na akong hihigit pang hihilingin. Magiging panatag ang loob ko. Sandali siyang tumigil bago idagdag ang isa pang mahalagang dahilan. Isa pa, dadalo rin sa summit ang mga pinuno ng Demon King Nation at ng Dragonaut Empire, o kaya yung kanilang pinakamakapangyarihang mga kinatawan. Tahimik na napaisip si Light, marahang tinapak ang kanyang lobby habang sinusuri ang halaga ng impormasyong maaari niyang makuha. Napagtanto niyang maaaring iyon na ang pagkakataong makita ng personal ang mga taong matagal na nilang sinusubaybayan. Nagpatuloy si Lilith, naisip ko na magiging malaking pakinabang din iyon sa inyo. Magkakaroon kayo ng pagkakataong makita ang kanilang mga mukha ng personal. Tahimik na ipinatong ni Light ang kanyang kamay sa kanyang baba habang pinag-iisipan ng alok ni Lilith. May punto siya. Malaking pakinabang sa akin kung makikita ko mismo ang mga pinuno ng Demon King Nation at ng Dragonaut Empire. At kung sasama ako bilang bodyguard ni Lilith, makakapasok ako sa summit nang walang kahirap-hirap. Muling nagsalita si Lilith, ipinaliwanag ang isa pang mahalagang kondisyon. Bagamat tao lamang tayo, ang sino mang magsisilbing royal bodyguard ay kinakailangang hindi bababa sa A-rank adventurer. Pero, sa lakas ninyo, Lord Light, naniniwala akong maaabot ninyo ang ranggong iyon. Bago pa magsimula ang summit, sandaling natahimik si Light. Bahagyang naningkit ang kanyang mga mata habang paulit-ulit na iniisip ang isang salita. A-rank. Biglang sumagi sa isip ni Light ang sistema ng ranggo ng Adventurer Guild. Ang mga adventurer ay binibigyan ng ranggo ng Adventurer Guild. S-rank ang pinakamalalakas at pambihirang adventurers. A-rank top rank. B-rank first rate. C-rank skilled professional. D-rank qualified adventurer. A-rank inexperienced. F-rank baguhan. Tahimik na pinag-isipan ni Light ang reputasyon ng kanyang alter ego na si Dart. Matagal nang nag-a-adventure sa ibabaw si Dart. At matapos kong tumulong sa pagliligtas sa mga human hostages mula sa Beastfolk, kung maayos kong ihahanda ang reputasyon ko sa iba't ibang bansa, hindi naman magiging mahirap na maabot ang A-rank. Marahan niyang ibinaba ang tasa ng tsaa at muling tumingin kay Lilith. Pero, kahit na para kay Lilith, tila parang Diyos ang kapangyarihan namin. May mga bagay pa rin kaya naming gawin. At may mga bagay na hindi namin kayang gawin. Marahan pang humigop ng tsaa si Light habang tahimik na pinasasalamatan ang sarili sa naging desisyon niya noon. Kung hindi ko ginawa si Dart bilang isang adventurer, malamang ay hindi ko maaabot ang A-rank. Bago magsimula ang summit, sa bagay na iyon, masasabi kong sinuwerte ako. Marahan niyang ibinaba ang tasa sa platito bago muling tumingin kay Lilith. May maganang ngiti sa kanyang mukha habang ibinibigay ang kanyang pasya. Tatanggapin ko ang kahilingan mo. Sasamahan kita bilang bodyguard sa summit. At, pumapayag din ako sa iba mo pang mga hiling. Agad na lumiwanag ang mukha ni Lilith. Napalitan ng matinding ginhawa at taos-pusong pasasalamat ang lahat ng kanyang pag-aalala. Maraming salamat, Lord Light.
Ngumiti ng magaan si Light at agad na iwinaksi ang pasasalamat ni Lilith. Hindi na kailangan. Sa katunayan, ako pa ang dapat magpasalamat sa'yo. Dahil sa mahalagang pagkakataon na makadalo sa summit, nagpatuloy pa ang kanilang pag-uusap sa isang magaan at maayos na kapaligiran. Nagtapos ang aming pag-uusap sa isang payapa at magiliw na himig. Ngunit habang nananatiling tahimik ang Great Tower, may unti-unting namumuong bagyo sa kailaliman ng abis. Subalit, ang insidenteng ito ay nagpasiklab ng matinding galit sa ilan sa mga naninirahan sa abis. Madilim ang naging tingin ni Aoyuki at kitang-kita sa kanyang mga mata ang matinding galit. My lord, sa palagay ko, nararapat pagbayaran ni Lilith ang kanyang kawalang galang sa pamamagitan ng kanyang buhay. Binalot ng mabigat na katahimikan ng buong silid. Tahimik lamang na nakaupo si Light sa likod ng kanyang mesa habang nakatayo sa kanyang harapan ang kanyang mga tapat na nasasakupan. Maging si Ellie ay nagpahayag ng parehong saloobin. Sumasang-ayon ako kay Miss Aoyuki. Hindi pa rin humuhupa ang galit ng isa sa mga nasasakupan. Patuloy niyang inilabas ang kanyang sama ng loob habang binabalikan ang naging pakikitungo ni Lilith. Totoong si Lilith ang nagligtas sa buhay ni Lady Yumi. Ngunit, matagal na siyang nabayaran nang higit pa sa sapat. Mariin niyang ikinuyom ang kanyang kamao habang tumataas ang emosyon sa kanyang boses. At pagkatapos ng lahat ng iyon, itinuring pa niya kayo na para bang isa lamang kayong kasangkapan na maaari niyang utusan upang tuparin ang anumang hiling niya. Itinaas niya ang kanyang kamay, hindi na maitago ang kanyang matinding pagkadismaya. Na para bang ang aming pinagpalang Lord ay isa lamang ordinaryong utusan. Isa itong napakalaking kalapastanganan. Marahang itinaas ni Light ang kanyang mga kamay, pinapakalma ang kanyang nagngangalit na mga nasasakupan. Kumalma kayong dalawa. Sumandal siya sa kanyang upuan at mahinahong ipinaliwanag ang sitwasyon. Totoo, na marami ng kahilingan si Lilith nitong mga nakaraang araw. Pero kung tutuusin, wala naman sa mga iyon ang talagang mabigat para sa atin. Halos wala ngang naging dagdag na trabaho sa panig natin. Itinaas niya ang isang kamay habang nag-aalok ng mas mahinahong pananaw. Isa pa, malaking pakinabang sa atin ang posisyon niya bilang prinsesa ng Human Kingdom. At, naiintindihan ko rin kung bakit gusto niyang siya mismo ang magsakatuparan ng kanyang mga pangarap sa sarili niyang mga kamay. Habang naiisip si Lilith na puno ng paghanga ang isip ni Light sa kanyang matibay na paninindigan. Handa siyang patalsikin ang sarili niyang ama upang maaga ang trono, kahit pa ang kapalit nito ay ang pagsuko sa ligtas at komportableng buhay na matagal na niyang tinatamasa bilang isang prinsesa. Ang determinasyon niyang iligtas ang sangkatauhan ay bihirang makita. Sandali niyang ipinikit ang kanyang mga mata. Naging mas banayad ang kanyang tinig habang binanggit ang dahilan na pinakamahalaga sa kanya. Higit sa lahat, siya ang nagligtas sa buhay ni Yumi. At napakalaki ng halaga niyon para sa akin. Muli siyang sumandal sa kanyang upuan bago tumingin sa kanyang mga tapat na nasasakupan. Mukhang iniisip ninyong, ganap ko nang nabayaran ng utang na loob ko sa kanya. Pero para sa akin, may utang pa rin ako kay Lilith. Kaya, ang mga hiling niya nitong mga nakaraang araw ay nasa loob pa rin ng hangganang handa kong tanggapin. Ngumiti ng bahagya si Light, ipinapakitang pinahahalagahan niya ang kanilang pag-aalala. Gayunpaman, naiintindihan ko kung bakit ninyo ito sinabi. Alam kong, ginawa ninyo ito dahil nag-aalala kayo para sa akin. At para sa lahat ng narito sa abis. Unti-unting naglaho ang ngiti sa kanyang mukha. Naging malamig at seryoso ang kanyang ekspresyon habang malinaw niyang itinakda ang kanyang hangganan. Kaya, kung sakaling lumabis si Lilith, at magsimulang humiling nang higit sa nararapat, babalaan ko siya, kahit pa siya ang taong nagligtas sa buhay ni Yumi. Sandaling tumahimik ang buong silid. Dahan-dahang naningkit ang mga mata ni Light at naging malamig ang kanyang titig. At kung ipagpapatuloy pa rin niya yon, kahit matapos ko siyang bigyan ng babala, hahawakan ko ang sitwasyon nang nararapat. Nang marinig ang malinaw na pasya ni Light, tuluyan ng kumalma si Aoyuki. Tahimik siyang yumuko bilang tanda ng lubos na pagsunod. Nauunawaan ko, susundin ko ang inyong pasya. My lord, lumiwanag naman ang ngiti ni Ellie. Ipinatong niya ang isang kamay sa kanyang dibdib habang magalang na yumuyuko. Gagawin ko rin po ang ganoon. Blessed Lord Light. Ngunit sa sumunod na sandali, biglang nagningning ang kanyang mga mata sa matinding pananabik. Bahagya siyang yumuko pasulong, tila sabik na sabik sa pagkakataong iyon. Subalit, kung dumating ang araw, na sa tingin ninyo, ay lumampas na siya sa hangganan. Ipaalam lamang ninyo sa akin. Ako na po mismo, ang baalang humarap sa kanya. Magpapaalam na po kami. Tahimik na bumukas ang pinto.
Makalipas ang ilang sandali, muli itong nagsara. Nang maiwan ng mag-isa sa opisina, marahang sumandal si Light sa kanyang upuan habang pinag-iisipan ang nangyari. Mukhang kumalma na sila sa ngayon. Pero hindi pa rin sila lubusang sang-ayon. Marahan niyang itinapat ang kanyang mga daliri sa kanyang labi. Napabuntong hininga siya habang iniisip ang kabutihan at panganib ng labis na katapatan ng kanyang mga nasasakupan. Dahil sa sobrang katapatan nila sa akin, unti-unti na silang nagkakaroon ng matinding galit kay Lilith. Pinahahalagahan ko ang katapatan nila. Ngunit sa mga sitwasyong tulad nito, nagiging problema rin yon. Mas lalo siyang sumandal sa kanyang mataas na upuan habang isa pang alalahanin ang pumasok sa kanyang isip. At hindi lang silang dalawa ang ganito. Kailangan kong tiyakin na walang sinuman ang magpapadala sa sobrang katapatan hanggang sa mauwi ito sa pakikipagtalo o mas masahol pa sa pag-atake kay Lilith. Pagkalabas nila sa opisina, agad silang napunta sa isang silid na nilikha ni Ellie para sa mga pribadong pag-uusap. Hindi na nila napigilan ang paghanga na matagal nilang kinikimkim. Isa itong silid na ginawa ni Ellie upang maging lugar ng mga lihim at pribadong pag-uusap. Talagang napakabait ng aming Blessed Lord Light. Magkahawak ang kanyang mga kamay sa dibdib habang kumikislap ang kanyang mga mata sa labis na paghanga. Totoong iniligtas ni Lilith ang buhay ni Lady Yumi. Ngunit ang kabutihang ipinapakita sa kanya ng aming Panginoon ay higit pa sa nararapat. Ang kanyang kabutihang loob ay sapat upang abutin ang kalangitan. At mas malalim pa kaysa sa pinakamalalim na dagat. Masaya namang tumango si Aoyuki, agad na sumang-ayon. Meow. Ngunit sa isang iglap, napalitan ng matinding galit ang paghanga sa kanyang mukha. Pero, ang samantalahin ng kabutihang loob ng aming Blessed Lord Light. Lumalabis na ang babaeng si Lilith. Paano niya nagawang tratuhin ang aming Panginoon, na para bang isa lamang siyang utusan? Habang naglalakad sa pasilyo, hindi pa rin humuhupa ang kanyang pagkainis. Lumingon siya kay Aoyuki, naghahanap ng pagsang-ayon. Pinatawad na siya ng Blessed Lord Light dahil sa kanyang walang hanggang kabutihan. Pero, hindi ba talagang hindi iyon katanggap-tanggap? Nanlamig ang ekspresyon ni Aoyuki. Naging kalmado ang kanyang mukha, ngunit mas nakakatakot ang matalim na tingin sa kanyang mga mata. Sang-ayon ako. Pinatawad na siya ni Malord. Kaya patatawarin ko rin siya. Ngunit, kung balak pa niyang ipagpatuloy ang pagsasamantala sa kabutihan ni Malord, kailangan na niyang mawala. Huminga ng malalim si Ellie bago seryosong magsalita. Nauunawaan ko ang nararamdaman mo. Pero tandaan mo, kung walang pahintulot ng Blessed Lord Light, mahigpit na ipinagbabawal ang manghimasok sa bagay na ito. Naiintindihan mo ba? Agad na tumango si Aoyuki. Maro, sandaling nanahimik si Ellie. Unti-unting nanlamig ang kanyang titig habang iniisip ang maaaring mangyari kung sakaling dumating ang araw na iyon. Pero, kung dumating ang panahon, napahintulutan tayo ng Blessed Lord Light, mas mabigat pa ang magiging kaparusahan niya. Bilang kabayaran, sa kasalanang ginawa niyang utusan. Ang aming pinagpalang Panginoon, nararapat lamang napagdusahan niya iyon, bago siya hatulan. Ngunit pagkaraan ng isang sandali, bigla na lamang lumiwanag muli ang kanyang mukha. Ngumiti siya na para bang wala siyang sinabi kanina. Gayunpaman, dahil iniligtas niya ang buhay ni Lady Yumi, maawa tayo sa kanya. Ipapadala natin siya sa langit nang hindi na siya pahihirapan. Masayang tumango si Aoyuki. Maro, unti-unti nang naglaho ang mabigat na usapan. Hindi nagtagal, lumipat ang dalawa sa isang mas magaan at mas kakaibang paksa. Pagkatapos noon, nagpalit ng usapan sina Aoyuki at Ellie. At nauwi ang kanilang pag-uusap sa isang masayang pagtatalo tungkol sa kung gaano na nga ba kalalim ang nararamdaman ni Lilith para kay Light. Samantala, malayong malayo sa ilalim ng abis, walang kamalay-malay si Lilith na unti-unti na pala siyang nagkaroon ng maraming lihim na kaaway. Hindi man niya alam, marami na sa mga naninirahan sa abis ang nagsimulang magkimkim ng galit laban sa kanya. Lumipas ang ilang araw. Dumating ang araw ng pagsasanay ni Lilith upang mag-level up. Ngunit sa halip na kumpiyansa, kitang-kita sa kanyang mukha ang matinding pagkalito at kaba. Sa wakas, dumating na ang araw ng kanyang level up training. Nag-aalinlangan siyang tumingin kay Light bago mahina siyang nagsalita. Lord Light. Nakatayo si Lilith sa gitna ng isang silid na puno ng mga maalamat na sandata, baluti, at magic items. Napatingin siya sa paligid nang hindi makapaniwala. Halos hindi na niya may proseso ang nasa harapan niya. Totoo po ba ito? Talaga bang handa kayong ipahiram sa akin ang lahat ng mga sandata, armor, at magic items na ito? Lumingon si Light sa kanya. May magaan at tila walang malaking bagay na ngiti sa kanyang mukha. Hindi ko sila ipapahiram.
Sandali siyang tumigil bago idinagdag ang mas nakakagulat na sagot. Ibibigay ko na lang ang mga iyon sa'yo. Kaya, malaya kang pumili, ng kahit alin ang gusto mo. Tuluyang natulala si Lilith, parang huminto ang mundo sa narinig niya. Ibibigay, mga regalo. Tuluyang nawala ng composure si Lilith sabay-sabay na ikinakaway ang kanyang mga kamay sa sobrang pagkabigla. Hindi maaari, lahat ng narito, ay mga pinakamataas na uri ng kagamitan. May ilan pa ngang Phantasma Class, hindi ba? Ang mga Phantasma Class magic items ay itinuturing na pambansang kayamanan. Bawat bansa, iilan lamang ang nagmamay-ari ng ganoon. Sa katunayan, hindi ko nga alam kung mayroon man ang Human Kingdom. Napalapit siya kay Light ng lalaki ang mga matang tila hindi pa rin makapaniwala. At, ibibigay ninyo ang mga ito sa akin. Lord Light, sigurado po ba kayo? Napakamot lamang ng ulo si Light. Ngumiti siya ng casual, tila wala lang ang lahat. Huwag kang mag-alala, mga sobra lang namin ang mga ito. Kaya, huwag kang mahihiyang tanggapin ang gusto mo. Natigilan si Lilith, parang tumigil ang kanyang pag-iisip habang paulit-ulit na umuukit sa kanyang isip ang isang salita. Mga, sobra lang. Ngumiti ng magaan si Light habang ipinaliwanag ang simpleng dahilan sa likod ng kanyang pagiging mapagbigay. Kailangan mong lumaban mismo, para makapag-level up, kaya hindi pwedeng tipirin ang mga gagamitin mong kagamitan. At kung iisipin ang hinaharap, natural lang, naunahin ang sarili mong kaligtasan. Nanatiling praktikal ang tono ni Light. Ngunit iba ang naging dating nito kay Lilith. Unti-unting namula ang kanyang mga pisngi habang nakatitig sa kanya. Sa isip niya, ang simpleng pag-aalala ni Light ay tila isang napakalalim na personal na pag-aaruga. Nag-aalala kayo, para sa kaligtasan ko. Tuluyan siyang namula hanggang tainga. Nagmadali siyang yumuko ng malalim, halos hindi na maayos ang kanyang pagsasalita. Maraming salamat po, Lord Light. Napakurap lamang si Light, litong-lito sa bigla niyang reaksyon. Sa malawak na lunti ang damuhan sa labas ng Great Tower, naghihintay na si Light kasama ang kanyang mga kasamahan, handa na para sa pagsasanay. Suot niya ang kanyang battle gear, at ang paligid ay nababalot ng hangin ng nalalapit na laban. Kung ganoon, magsimula na tayo. Handa ka na bang mag-level up? Sa kanyang harapan, nakasuot si Lilith ng bago niyang baluti at kasuotan, mga redyalong ibinigay mismo ni Light. Mistulang ibang tao na siya habang kumikinang ang dekalidad na kagamitan sa ilalim ng sikat ng araw. May kumpiyansa siyang ipinatong ang isang kamay sa kanyang dibdib bago sumagot. Opo, nais kong magpatulong sa inyo, Lord Light.